Isang sigaw ang gustong kumawala mula sa lalamunan ni Isabel, pero walang boses na lumalabas. Nahuhulog siya. Walang katapusang pagkahulog sa isang madilim na kawalan. Pilit niyang iwinawas-iwas ang kanyang mga kamay, naghahanap ng kahit anong makakapitan, pero tanging hangin ang kanyang nahahawakan. At sa gitna ng dilim, may isang anino. Isang anino ng lalaking unti-unting tumatalikod sa kanya. Andres! Nagising si Isabel, nahabol ang hininga. Basa ng pawis ang kanyang noo. Madilim pa sa kwarto, tanging ang malamlam na ilaw mula sa siwang ng kurtina ang nagbibigay liwanag. Napahawak siya sa kanyang dibdib, ramdam ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Panaginip lang. Isang masamang panaginip na naman. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay mula sa dibdib patungo sa kanyang sinapupunan. Sa ilalim ng manipis na tela ng kanyang pantulog, naramdaman niya ang matigas at bilog na umbok doon. 7 buwan. 2 buwan na lang at mayayakap na niya ang kanyang anghel, ang nag-iisang pag-asa niya. Anak! Bulong niya sa kawalan, isang munting ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nandito lang si Mami. Ang nangiting iyon ay agad ding naglaho nang gumalaw ang kanyang kamay sa kabilang bahagi ng kama. Malamig, walang laman. Matagal nang wala sa tabi niya si Andres. Bumangon siya, ramdam ang bigat sa kanyang katawan at lalo na sa kanyang puso. Ito na ang naging normal para sa kanila. Gigising siyang mag-isa at kung meron man si Andres sa bahay, para lang silang dalawang estranghero na nagkumpulang manirahan sa iisang bubong. Naabutan niya itong nakaupo na sa malaking hapagkainan, nakabihis na para sa opisina. Isang tasa ng kape ang nasa harapan nito at ang buong atensyon ay nasa hawak na cellphone. Hindi man lang nito inangat ang tingin ng maramdaman ang kanyang pagdating. Good morning, bati ni Isabel. Pilit pinapasigla ang boses. Umupo siya sa tapat nito. Sa silyang napakalayo ang agwat. Morning! Walang kabuhay-buhay na sagot ni Andres, hindi pa rin tumitingin. Pinagmasdan siya ni Isabel. Ang gwapong mukha na minahal niya, na dati laging may ngiti para sa kanya. Ngayon ay parang maskarang walang emosyon. Ang mga matang dati puno ng pagsinta, ngayon ay mailap at laging may itinatago. Naramdaman mo ba siyang sumipa kagabi? Ang likot-likot niya. Pagbubukas niya ng usapan, dahan-dahang hinaplos ang kanyang tiyan. Isang kibit-balikat lang ang isinagot ni Andres. Hindi. Maaga akong nakatulog. Ah, ganun ba? Sabi ni Isabel, hindi maitago ang pagkadismaya sa boses. Naiisip ko pala, kailangan na nating simulan ayusin yung nursery room. Baka gusto mong tingnan yung mga pinili kong kulay ng pader? Marami akong trabaho, Isabel. Saka na natin pag-usapan yan. Ang mga salitang yon ay parang punyal na bumaon sa kanyang puso. Laging ganyan, laging trabaho, laging sakana. Tumayo si Andres at inayos ang kanyang coat. Aalis na ako. Wala man lang kahit isang halik sa pisngi. Wala man lang kahit isang haplos. Naglakad ito papalayo. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng malaki at tahimik na silid kainan. Napayuko na lang si Isabel at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Upang ilibang ang sarili, naisipan niyang ayusin ang mga gamit sa study room ni Andres. Maalikabok na ang mga libro at ang mesa nito ay bahagyang magulo. Habang nagpupunas, napansin niyang bahagyang nakaawang ang isang drawer na palagi nitong nilolock. Dahil sa kuryosidad o marahil sa pagdududa na matagal nang nananahan sa kanyang dibdib, dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, isang makapal na brown folder ang agad na umagaw sa kanyang pansin. Walang label. Kinakabahan man, kinuha niya ito at binuksan. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa kanyang nabasa. Deed of Absolute Sale. Nanginginig ang mga kamay ni Isabel habang binabasa ang mga detalye. Isang malaking lupain sa Batangas,
Isang napakalaking halaga at ang pangalan ng kanyang asawa bilang nagbebenta. Ang lupain. Ang lupain na yon ay pamana sa kanya ng kanyang ina. Ang huling mahalagang ari-arian na natira sa kanilang pamilya matapos silang malugi. Biglang bumalik ang lahat. Ang mga sigawan ng kanyang mga magulang. Ang mga salitang binenta, lupa, walang natira. Ang pag-iyak ng kanyang ina, gabi-gabi. Ang araw na umalis ang kanyang ama, kasama ang ibang babae, at hindi na kailanman bumalik. History repeats itself. Ang kasaysayang isinumpa niyang hindi mangyayari sa kanya, ngayon ay nagkakatotoo sa kanyang harapan. Nabitawan niya ang mga papel, napasandal siya sa mesa, hirap huminga. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ng kanyang puso, ay siya ring sumisira dito. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, umalingaw-ngaw ang tunog ng kanyang cellphone na nasa bulsa. Kinuha niya ito, umaasang si Andres iyon. Natatawag ito para sabihing hindi totoo ang lahat. Pero hindi. Isang hindi rehistradong numero ang nasa screen. May isang text message. Binuksan niya ito. Maikli lang ang mensahe pero sapat na para tuluyang gumuho ang kanyang mundo. Hindi mo kilala ang tunay na pagkatao ng asawa mo. Mag-ingat ka. Hindi umuwi agad si Andres. Nagpalipas siya ng ilang oras sa loob ng kanyang sasakyan. Nakaparada sa isang madilim na sulok ng parking lot ng kanyang opisina. Nakasandal ang kanyang ulo sa manibela. Ang bigat ng buong mundo ay tila nakapatong sa kanyang mga balikat. Ang bawat salita ni Isabel kaninang umaga, ang bawat tanong tungkol sa sanggol, ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang puso. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ibahagi ang excitement. Pero paano? Paano niya sasabihin ang mga pangarap nila para sa kanilang anak kung alam niyang ang bawat araw na lumilipas ay panganib sa buhay ng kanyang asawa? Pinaandar niya ang sasakyan, hindi patungo sa opisina, kundi sa isang maliit at tahimik na coffee shop sa kabilang kanto ng syudad. Isang lugar na malayo sa mga matang nakakakilala sa kanya. Pagpasok niya, isang babaeng nasa mid-40s, nakasuot ng simpleng blazer, ang naghihintay na sa kanya sa isang mesa sa dulo. Siya si Dr. Elena Cruz, isa sa mga pinakamagaling na cardiologist sa bansa. Andres, bati ng doktora, may bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. Salamat sa pagdating. Umupo si Andres, hindi na nag-abalang mag-order. Anong balita, Doc? Nakuha niyo na ba ang resulta mula sa huling test? Huminga ng malalim si Dr. Elena bago maingat na inilapag ang isang brown envelope sa mesa. Andres, kinukumpirma ng mga tests ang una nating hinala. Ang kondisyon ni Isabel? Mas seryoso ito kaysa sa inaasahan natin. Naramdaman ni Andres ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Anong ibig mong sabihin? Mayroon siyang congenital heart defect. Isang butas sa puso. Habang maliit pa ito at hindi naging problema noon, ang stress ng pagbubuntis ay pinalala ito ng husto. Nagkaroon na ng pressure sa kanyang baga. Inilahad ng doktora ang mga resulta. Kung itutuloy niya ang panganganak, Andres, hindi niya kakayanin. Ang bawat salita ay parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Andres. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Walang ibang paraan? Mayroon, sabi ni Dr. Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakikiramay. May isang high-risk procedure, isang operasyon na maaaring magligtas sa kanya, pero napakakomplikado nito at napakamahal at kailangang gawin sa lalong madaling panahon bago pa man siya umabot sa kanyang full term. Gawin niyo! Mabilis na sagot ni Andres. Ang desperasyon ay nangingibabaw sa kanyang boses. Kahit magkano, babayaran ko. Just save her. Iyon ang problema, Andres. Ang mga kagamitan, ang team, aabutin ng milyon-milyon. At higit sa lahat, kailangan natin ang pahintulot ni Isabel. Sa kondisyon niya ngayon, hindi natin siya maaaring pilitin. Napahila mo si Andres sa kanyang mukha. Alam niya, kilala niya si Isabel.
Hinding-hindi ito papayag na ilagay sa alanganin ng kanilang anak. Hinding-hindi nito pipiliin ang sarili. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, bumalik si Andres sa kanyang sasakyan. Doon, sa kaligtasan ng pag-iisa, tuluyan ng bumigay ang kanyang depensa. Hindi siya humagulgol. Tahimik lang na pumatak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang kanilang wedding picture na naka-lock screen. Ang masayang mga ngiti nila, puno ng pag-asa at mga pangarap. Sa isang iglap, ang kalungkutan ay napalitan ng determinasyon. Binuksan niya ang kanyang contact list at tinawagan ang kanyang real estate broker. "Roger," sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. "Yung 2 condo unit ko sa Makati at yung lupa na minana ko sa Laguna, ibenta mo na. Kahit palugi, kailangan ko ng pera now." Gabi na nang makauwi si Andres. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura ng kanilang kwarto. Naabutan niyang mahimbing nang natutulog si Isabel, nakayakap sa isang unan. Nilapitan niya ito. Hinawinin niya ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha nito. Pinagmasdan niya ang bawat detalye ng mukha ng babaeng mas mahal pa niya sa kanyang buhay. Ang pilik mata nito, ang ilong, ang mga labi. Pagkatapos ay napatingin siya sa umbok sa tiyan nito. Isang buhay na bunga ng pagmamahalan nila na ngayon ay siya ring nagiging banta sa buhay ng ina nito. Isang malalim na sakit ang gumuhit sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang yumuko at hinalikan ito sa noo. Isang halik na puno ng pagmamahal, puno ng takot, at puno ng isang mabigat na pangako. "Gagawin ko ang lahat para sa'yo," bulong niya sa hangin. "Lahat." Tumalikod na siya para lumabas ng kwarto nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ang screen. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. "Hello?" Isang pamilyar. Mayabang na tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. "Andres, kaibigan." Kumunot ang noo ni Andres. Kilala niya ang boses na yon. "Marco?" "Ang bilis mo namang makilala," sabi ni Marco. May halong pang-aasar sa boses. "Kamusta? Balita ko may problema ka raw sa pera, kaibigan. Baka gusto mong tulungan kita." "O si Isabel?" Hindi natulog si Isabel buong gabi. Paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan ang 2 bagay. Ang mga dokumento ng bentahan ng lupa at ang misteryosong text message. Pinilit niyang kumbinsihin ang sarili na mayroong ibang paliwanag. Baka kailangan lang ni Andres ng pera para sa negosyo. Baka isang kaibigan lang ang nag-text. Pero ang laso ng hinala ay nagsimula nang kumalat sa kanyang sistema. Bawat pag-absent ni Andres, bawat tahimik niyang sagot, bawat pag-iwas niya ng tingin, lahat ay nagiging ebidensya sa kasong binubuo niya sa kanyang isipan. Kinabukasan, maagang umalis muli si Andres. "May importante lang akong meeting," sabi nito. Hindi man lang siya tinitingnan sa mata. Pagkaalis na pagkaalis nito, muling nag-vibrate ang cellphone ni Isabel. Ang parehong hindi rehistradong numero. "Kung gusto mong makita ang katotohanan, pumunta ka sa Le Café Amelie sa may Salcedo. Ngayon na." Napatitig siya sa mensahe. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Ito na ba yon? Ang pagkakataong malaman ang lahat? Isang bahagi ng kanyang isip ang sumisigaw na huwag siyang maniwala, na ito ay isang patibong. Pero mas malakas ang puwersa ng takot at pagdududa. Hindi na siya nag-isip pa. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at walang lingon-likod na umalis ng bahay. Habang nagmamaneho, kinakausap niya ang kanyang sarili. "Baliw ka na, Isabel. Umuwi ka na. Magtiwala ka sa asawa mo." Ngunit patuloy pa rin ang pag-apak niya sa silinyador. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa tapat ng kafe, sa isang lugar kung saan hindi siya mapapansin. Mula sa loob ng kotse, kitang-kita niya ang mga mesa sa loob. At doon, sa isang mesa sa may bintana, nakita niya siya, si Andres, at hindi ito nag-iisa. May kasama itong isang babae. Maganda ito, mukhang matalino at professional. Nag-uusap sila. Seryoso.
At pagkatapos, nakita ni Isabel ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Inilabas ni Andres ang isang makapal na brown envelope at iniabot ito sa babae ang parehong envelope na nakita niya sa drawer ni Andres. Tinanggap ito ng babae, bahagyang ngumiti, at sinabi ang isang bagay na nagpatango kay Andres. Mula sa kanyang kinauupuan, ang eksena ay mukhang isang palihim na transaksyon, isang bayaran, isang kasunduan. Hindi na niya marinig ang sariling pag-iisip. Tanging isang ugong ang nangingibabaw sa kanyang tainga. Parang nanonood siya ng isang pelikula kung saan siya ang talunang bida. At sa kasagsagan ng kanyang pagkatulala, muling nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang picture message, ang larawan. Isang malinaw na kuha ng pag-aabot ni Andres ng envelope sa baba. At sa ilalim nito, isang maikling tanong na bumasag sa lahat ng natitirang pag-asa sa kanyang puso. Iyan ba ang asawang mapagkakatiwalaan? Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Sakit, galit, pagkakanulo. Lahat ng emosyon ay sabay-sabay na sumabog sa kanyang dibdib. Pinaandar niya ang kotse ng walang patutunguhan. Ang mga luha ay walang tigil sa pag-agos mula sa kanyang mga mata. Ginagawang malabo ang daan sa kanyang harapan. Ang mga alaala ng kanyang ama ay bumalik. Ang mga kasinungalingan, ang pagnanakaw, ang pag-iwan, parehong-pareho. Ganitong-ganito ang sakit na naramdaman ng kanyang ina. "Hayop ka, Andres! Hayop ka!" Sigaw niya sa loob ng sasakyan, paulit-ulit na pinapalo ang manibela. Hindi na niya napansin ang paligid. Ang tanging nakikita niya ay ang imahe ng pagkakanulo. Hindi niya narinig ang malakas na busina mula sa isang malaking truck na papalapit. Huli na ang lahat nang makita niya ang nakakasilaw na ilaw nito. Isang nakabibinging pag-inggit ng mga preno. Isang malakas na kalabog ng bakal sa bakal. At pagkatapos, kadiliman. Dahan-dahang iminulat ni Isabel ang kanyang mga mata. Puti. Ang lahat ay puti. May amoy ng gamot sa hangin at isang mahinang, paulit-ulit na tunog ng makina sa kanyang tabi. Nasaan ako? Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding sakit ang kanyang naramdaman sa buong katawan. Isang babaeng nakaputing uniforme ang lumapit sa kanya. Isang doktor. Seryoso ang mukha nito. May lungkot at awa sa kanyang mga mata. "Mabutit gising na kayo, Ginang Isabel," mahinang sabi ng doktora. Tumingin si Isabel sa paligid. Hinahanap si Andres. Wala siya doon. Mag-isa lang siya. "Ang baby ko." Iyon ang unang salitang lumabas sa kanyang bibig. Nanginginig ang kanyang boses. "Ang anak ko, ligtas ba siya?" Huminga ng malalim ang doktora at ang mga mata nito ay hindi niya magawang salubungin. "Ginang," sabi nito sa isang mabigat na tono, "kailangan po nating mag-usap tungkol sa kondisyon ninyo at ng inyong baby." Ang mga salita ng doktora ay parang isang mabagal na lason na gumapang sa buong sistema ni Isabel. "Ano? Ano pong ibig niyong sabihin?" tanong niya. Kahit na isang bahagi ng kanyang isip ay alam na ang sagot, ayaw niya lang itong marinig. "Ang aksidente ay nag-trigger ng stress sa katawan mo, Ginang Isabel." Paliwanag ng doktora, maingat ang bawat salita. "At dahil doon, natuklasan namin ang isang kondisyon sa puso mo. Isang butas na naririyan na pala mula pa noong ipinanganak ka. Habang lumalaki ang baby sa sinapupunan mo, mas nahihirapan ang puso mong mag-pump ng dugo para sa inyong dalawa." Naramdaman ni Isabel ang panlalamig na kumalat mula sa kanyang mga paa pataas. Ang tunog ng heart monitor sa kanyang tabi ay biglang naging napakalakas. Isang nakabibinging paalala ng pusong nagtataksil sa kanya. "Gagamutin niyo po ako," pakiusap niya. Ang boses ay nanginginig. "Kahit anong gawin niyo, iligtas niyo lang po ang anak ko." Ang mukha ng doktora ay bumagsak sa awa. "Ginagawa namin ang lahat, pero kailangan mong maintindihan ang sitwasyon. Kung ipagpapatuloy mo ang pagbubuntis hanggang sa kabuwanan, hindi na kakayanin ng puso mo.
Anong, anong ibig sabihin na yan? Huminga ng malalim ang doktora bago bitiwan ng hatol. Ginang Isabel, kailangan niyong mamili ang kaligtasan mo o ang pagpapatuloy ng buhay ng iyong anak. Sa isang iglap, gumuho ang mundo ni Isabel. Hindi, hindi maari. Hindi ito nangyayari. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga luha, bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Andres. Ang suot nito ay gusot, ang buhok ay magulo, at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Mukha siyang pagod, mukha siyang problemado. Pero hindi iyon ang nakita ni Isabel. Ang nakita niya ay isang malamig na maskara. Isang blangkong mukha, isang estranghero. Tumingin siya sa mga mata nito, desperadong naghahanap ng kahit katiting na pag-alo, ng kahit anong magsasabing panaginip lang ang lahat. Pero ang mga mata ni Andres ay umiwas. Tumingin ito sa doktora. Pagkatapos ay sasahig, kahit saan, huwag lang sa kanya. At sa sandaling iyon, lahat ay nag-ugnay-ugnay sa kanyang isipan. Ang pagbebenta ng lupa, ang babae sa kafe, ang pera, ang aksidente. At ngayon, ito, ang perpektong dahilan, ang perpektong pagkakataon para mawala ang pabigat sa buhay niya. Naririnig mo ba iyon, Andres? Sabi ni Isabel. Ang boses niya ay basag at puno ng pait. Kailangan kong mamili ang buhay ko o ang buhay ng anak natin. Hindi sumagot si Andres. Nakatayo lang ito roon, parang isang estatwang bato. Nakakuyom ang mga kamao sa kanyang tagiliran. Ang pananahimik nito ay isang kumpirmasyon, isang umamin sa lahat ng krimen na ibinibintang niya dito sa kanyang isipan. Ang pananahimik nito ang pumatay sa huling piraso ng pagmamahal na natitira sa kanyang puso. Isang tawa, isang tawang walang saya, ang kumawala sa kanyang mga labi. Ito ba ang gusto mo? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Pinilit niyang bumangon, hindi alintana ang sakit. Ito ba ang plano mo mula pa sa simula? Hintayin na mangyari ito para wala ka ng problema? Para makuha mo muna ang lahat? Hindi pa rin kumibo si Andres, ngunit nakita ni Isabel ang pag-igting ng kanyang panga. Para sa kanya, iyon ay senyales ng galit, hindi ng sakit. Sumagot ka! Pero tanging ang tunog lang ng heart monitor at ng kanyang sariling mga hikbi ang sumagot sa kanya. Nawalan na siya ng pag-asa. Ang lalaking pinangakuan niyang makasama habang buhay ay siya palang magiging dahilan ng kanyang katapusan. Napahiga siyang muli sa kama, talunan at wasak. Biglang bumukas muli ang pinto. Isang nurse ang pumasok, bahagyang nagulat sa tensyon sa loob ng silid. Excuse me po, sabi ng nurse. Nakatingin kay Isabel. Ginang Isabel, may bisita po kayo. Si Sir Marco raw po. Parang sinasakal si Andres habang naglalakad papalayo sa kwarto ni Isabel. Bawat salita niya, bawat sigaw, bawat akusasyon ay isang patalim na bumaon ng malalim sa kanyang puso. Ito ba ang plano mo? Ang mga salitang iyon ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Isang malupit na kabalintunaan. Sa katotohanang handa siyang isakripisyo ang lahat, pati na ang pagtingin nito sa kanya. Mailigtas lang ito. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo bago siya tuluyang bumigay sa harapan nito. Paglabas niya sa pasilyo, isang pamilyar na figura ang nakasandal sa pader, prenteng naghihintay. Nakangisi ito na parang demonyo, si Marco. Grabe pala ang drama sa loob, sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng pang-uuyam. Rinig na rinig hanggang dito sa laba. Nagpatuloy lang sa paglakad si Andres, tila hindi ito narinig. Ngunit ang kanyang mga kamao ay mariing nakakuyom sa kanyang tagiliran. Kawawa naman si Isabel, patuloy ni Marco. Sinasabayan siya sa paglakad. Nag-iisa, nagdurusa. Buti na lang nandito ako para sa kanya. Isang taong tunay na nag-aalala ay huminto si Andres. Dahan-dahan niya itong hinarap. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit
na pilit niyang kinokontrol. Huwag kang magkakamaling lapitan siya, Marco. Bakit? Natatakot ka bang malaman niya ang lahat ng sikreto mo? Tumawa si Marco. Huwag kang mag-alala. Aalisin ko siya sa impyernong ito. Sa impyernong ikaw ang gumawa. Sa halip na sumagot, tinalikuran na lang ni Andres si Marco at nagmadaling naglakad. Bawat segundo ay mahalaga. Wala siyang oras para sa mga laro ng isang ahas. Pumasok siya sa isang bakanteng hagdanan pang-emergency, ang tanging lugar kung saan siya makakatakas sa mga mapanuring mata. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na tinawagan si Dr. Elena. Doc, sabi niya agad, walang paligoy-ligoy. Wala na tayong ibang pagpipilian, hindi siya papayag. Isang sandali ng katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Andres, sigurado ka ba rito? Napakadelikado ng gagawin natin. Kung may mangyari, mas delikado kung hihintayin nating mamili siya. Putol ni Andres, ang boses ay matigas at desidido. Hindi niya pipiliin ang sarili niya. Alam natin yan. Handa na ba ang lahat? Huminga ng malalim ang doktora. Nakahanda na ang team sa San Mateo. Ang cabin, inayos na namin para maging isang sterile environment. Pero Andres, kailangan mo siyang madala doon ng walang gulo. Ako na ang bahala, sabi ni Andres. Gagawin ko ang kailangang gawin. Sige, mag-iingat ka. Hihintayin ka namin. Pagkatapos ng tawag, sumandal si Andres sa malamig na pader. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Ang cabin sa San Mateo. Ang lugar na yon ay puno ng masasayang alaala. Ang kanilang honeymoon, mga anibersaryo. At ngayon, magiging lugar ito ng isang mapait na sakripisyo. Bumalik siya sa floor ng kwarto ni Isabel. Hindi siya pumasok. Sa halip, pinagmasdan niya ito mula sa maliit na salamin sa pinto. Nakita niyang nakatalikod ito. Ang mga balikat nito ay nanginginig sa pag-iyak. Nakita niya si Marco sa tabi nito. Nakaupo, hinahaplos ang likod nito na parang ito ang tagapagligtas. Isang matinding kirot ang kanyang naramdaman. Ang sakit ng pagtataksil sa mata ng asawa niya ay mas matindi pa sa kahit anong pisikal na sakit. Pero ito na ang kanyang pinili. Mas gugustuhin niyang maging kontrabida sa kwento nito basta't mananatili itong buhay para magkwento. Tumalikod siya at naglakad ng diretso patungo sa nurse's station. Kinausap niya ang head nurse. Pinirmahan ang mga papeles para sa maagang pag-discharge ni Isabel gamit ang palusot na ililipat niya ito sa isang pribadong pasilidad para sa mas espesyal na pangangalaga. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Isang perpektong imahe ng isang taong may kontrol sa lahat. Nang maayos na ang lahat, kumuha siya ng isang wheelchair. Dahan-dahan, ngunit may bigat sa bawat hakbang, tinulak niya ito pabalik sa kwarto kung nasaan ang kanyang asawa. Pagbukas niya ng pinto, napatingin sa kanya sina Isabel at Marco. Ang mukha ni Isabel ay puno ng gulat at takot. Hindi pinansin ni Andres si Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Isabel. Ang kanyang mukha ay walang anumang emosyon, isang blangkong pader na itinayo niya para itago ang nagwawalang sakit sa loob. Itinigil niya ang wheelchair sa tabi ng kama. Aalis na tayo, sabi niya sa isang boses na dinala ng malamig at hindi mapapakiusapang desisyon. Bago pa man dumating si Andres, kasama ang wheelchair, ang kwarto ni Isabel ay napuno na ng malambing, ngunit makamandag na mga salita ni Marco. Hindi ko na kayang makita kang ganito, Isabel, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng kunwaring pag-aalala. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Isang haplos na dati ay iiwasan niya, ngunit ngayon ay tila isang angkla sa gitna ng rumaragasang bagyo. Wala na akong maintindihan, Marco. Umiiyak na sagot ni Isabel. Ang lahat, parang isang masamang panaginip. Hindi ito panaginip, Belle. Ito ang katotohanan. Sabi ni Marco, ang kanyang mga mata
ay seryosong nakatitig sa kanya. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo, pero natatakot akong masaktan ka. Pero ngayon, hindi ko na kayang manahimik. Ang, ang tungkol saan? Dahan-dahang kinuha ni Marco ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Ayokong saktan ka, Isabel, pero kailangan mong malaman ang totoo. Ipinakita nito sa kanya ang screen, isang litrato. Mas malinaw, mas malapit. Kuha mula sa ibang anggulo. Ang pag-aabot ni Andres ng makapal na envelope sa babae sa coffee shop. Sa anggulong ito, kitang-kita ang mukha ng babae. Maganda, bata, at may ngiti sa labi. Ang eksena ay hindi na mukhang isang simpleng transaksyon. Mukha itong palihim na pagtatagpo ng dalawang magkasintahan. Kilala ko ang babaeng yan, mahinang sabi ni Marco, na parang nag-aalangan. Siya si Doktra Elena Cruz, isang magaling na doktora, oo. Pero may iba pa siyang reputasyon. Matagal na silang may ugnayan ni Andres. Bawat salita ni Marco ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng pagmamahal ni Isabel para kay Andres. Si Doktora Elena. Ang pangalang iyon ay pamilyar. Hindi ba't siya ang cardiologist na nirekomenda ng doktor ng pamilya nila noon? Ngayon, lahat ay nagkaroon ng ibang mas masakit na kahulugan. Ang lahat ng pera mula sa pagbebenta ng lupa napupunta sa babaeng ito. Ang lahat ng pag-alis ni Andres ay para makipagkita sa babaeng ito. Ang pananahimik niya kanina ay dahil hinihintay niyang mamatay na lang si Isabel para maging malaya na siya. Isang alon ng pagkahilo at pagkasuklam ang bumalot kay Isabel. Ang sakit sa kanyang puso ay hindi na dahil sa kanyang kondisyon. Ito ay sakit ng isang pusong pinagtaksilan at winasak ng walang awa. Pinlano niya ang lahat. Bulong ni Isabel sa sarili. Ang kanyang mga mata ay tulala, nakatingin sa kawalan. Ang buong mundo niya ay gumuho at naging abo. Wala nang natira. Wala na siyang pinaniniwalaan. Wala na siyang pinagkakatiwalaan. At sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Andres. Tulak-tulak ang isang wheelchair. Nang magtama ang kanilang mga mata, wala nang bakas ng pagmamahal o lungkot ang nakita ni Isabel sa mukha ng kanyang asawa. Ang nakita niya ay isang halimaw, isang demonyo na nagtatago sa ilalim ng pamilyar na mukha, isang berdugo na handa ng isagawa ang huling hatol. Ang dating pag-ibig ay napalitan ng matinding galit at pagkamuhi. Tumayo si Marco. Andres, anong ibig sabihin nito? Hindi mo maaaring basta-basta ilabas si Isabel. Ngunit hindi pinansin ni Andres si Marco. Ang mga mata nito ay nakapako kay Isabel, malamig at walang emosyon. Aalis na tayo. Ulit nito. Walang salitang lumabas sa bibig ni Isabel. Ang lahat ng lakas niya ay nawala. Ang tanging gumagana na lang sa kanya ay ang instinct na mabuhay, na makatakas. Ngunit paano? Dahan-dahan, sa tulong ng isang nurse na pumasok kasunod ni Andres, umupo siya sa wheelchair. Hindi niya tiningnan ang kanyang asawa. Ayaw niyang makita ang mukha ng taong sumira sa kanyang buhay. Habang tinutulak siya ni Andres palabas ng kwarto, ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng kanyang anak na hindi pa niya nasisilayan. Kailangan niyang mabuhay para sa kanyang anak. Kailangan niyang makatakas sa lalaking ito kahit anong mangyari. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng wheelchair sa makintab na sahig ng ospital ay parang isang martilyo na pumupukpok sa dibdib ni Andres. Nararamdaman niya ang mga tingin ng ibang tao sa pasilyo, mga nurse, mga pasyente, mga bisita. Nakikita kaya nila ang bigat sa kanyang mga mata? O ang nakikita lang nila ay isang asawang malamig na pilit kinakaladkad ang kanyang may sakit na kabiyak palabas ng ospital? Si Isabel ay nanatiling tahimik. Nakayuko lang ito, ang buhok ay tumatakip sa kanyang mukha. Ngunit nakikita ni Andres ang mahigpit na pagkakahawak nito sa gilid ng wheelchair, ang panginginig ng mga balikat nito. Takot.
Alam niyang takot na takot ito. At ang kaalamang yon ay isang espadang mabagal na umiiwa sa kanyang kaluluwa. "Saan mo ako dadalhin?" tanong ni Isabel sa wakas nang makasakay na sila sa elevator. Ang boses nito ay mahina ngunit puno ng yelo. Hindi makatingin si Andres. Nakatitig lang siya sa mga numerong nagbabago sa itaas ng pinto ng elevator. Sa isang lugar kung saan ka magiging ligtas. Isang mapait na tawa ang narinig niya mula kay Isabel. "Ligtas? Ligtas mula kanino, Andres? Mula sa'yo?" Hindi siya sumagot. Ano pa ba ang sasabihin niya? Anumang salitang bibitawan niya ngayon ay magiging kasinungalingan sa pandinig nito. Ang tanging magpapatunay sa kanya ay ang gawa. Ang masakit na gawang kailangan niyang isakatuparan. Pagdating nila sa parking lot, maingat niya itong inalalayan papasok sa kotse. Bawat pagdampi ng kanyang balat sa balat nito ay parang isang pagpapakuryente. Ang init na dating nagbibigay sa kanya ng ginhawa ay ngayon ay nagdudulot ng kirot. Nagsimula siyang magmaneho. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay mas matindi pa sa kahit anong sigawan. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakikita niya si Isabel na nakatingin sa labas ng bintana. Tila naghahanap ng pagkakataong tumakas. Nakikita niya ang pagpatak ng mga luha nito, tahimik ngunit walang tigil. Gusto niyang ihinto ang sasakyan. Gusto niya itong yakapin at sabihin ang lahat. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Kailangan niyang maging matatag. Para sa kanya. Habang binabagtas nila ang highway, napatingin si Andres sa rearview mirror. Isang itim na sedan. Kanina pa ito nakasunod sa kanila mula pa sa ospital. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Si Marco. Nagngalit ang kanyang mga ngipin. Hindi niya hahayaang guluhin ni Marco ang plano. Ang buhay ni Isabel ang nakasalalay dito. Nang walang babala, bigla niyang inikot ang manibela at lumiko sa isang mas maliit na daan. Isang daan na bihirang gamitin papunta sa lumang probinsya. Ang biglaang pagliko ay gumulat kay Isabel. Napaahawak ito ng mahigpit sa upuan. "Saan tayo pupunta?" Sigaw nito. Ang takot ay malinaw na sa kanyang boses. "Hindi ito ang daan pauwi. Anong gagawin mo sa akin, Andres?" "Para sa ikabubuti mo ito, Isabel. Maniwala ka." Sagot niya. Ang kanyang boses ay pilit na pinapakalma. Kahit ang kanyang puso ay kumakarera na. Nakatingin siya sa salamin. Nawala na sa paningin niya ang kotse ni Marco. Ngunit ang pagliko sa daang yon ay may kapalit. Ang sementadong highway ay napalitan ng bakubakong daan. Ang mga pamilyar na gusali ay napalitan ng nagtataasang mga puno. Papalubog na ang araw at ang gintong liwanag ay unti-unting nilalamon ng mga anino ng kagubatan. Ang bawat puno ay tila mga higanteng nagbabantay, ginagawang mas nakakatakot ang kanilang paglalakbay. "Ibalik mo ako." Pagmamakaawa ni Isabel, ang kanyang boses ay basag na. "Andres, parang awa mo na. Ang baby natin." Ang pagbanggit sa kanilang anak, ang pinakamasakit sa lahat. Napahigpit ang hawak ni Andres sa manibela. "Patawarin mo ako, anak." Ilang minuto pa ng nakakabinging katahimikan at nakakayanig na biyahe, huminto ang sasakyan. Sa harapan nila, sa gitna ng kawalan, ay nakatayo ang isang lumang bahay na gawa sa kahoy. Ang cabin ng pamilya nila. Ang dating kanlungan ng kanilang pagmamahalan, ngayon ay mukhang isang kubo sa isang horror movie. Ang dilim ay tuluyan ng bumagsak at tanging ang headlight na lang ng kotse ang nagsisilbing ilaw. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay biglang naputol ng patayin ni Andres ang makina. Ang tanging maririnig na lang ay ang nakakabinging huni ng mga kuliglig sa paligid at ang malakas na pagkabog ng sariling dibdib ni Isabel. Madilim, napakadilim. Ang luma at nakakatakot na anyo ng cabin sa harapan nila ay tila isang bibig ng halimaw na handa silang lamunin. Ito na ang katapusan. Dito siya dadalhin para tapusin ang lahat. Hindi.
Bulong ni Isabel, paulit-ulit na umiiling. Hindi ako bababa. Hindi ako sasama sa'yo. Bumukas ang pinto sa gilid niya. Si Andres. Ang mukha nito ay hindi mabasa sa dilim, ngunit sapat na ang tindig nito para maghatid ng takot sa buong katauhan niya. Isabel, bumaba ka na. Ang boses nito ay kalmado, ngunit may diin. Isang utos, hindi pakiusap. Ayoko, wala kang karapatan. Sigaw niya. Sinubukan niyang itulak ang pinto. Pasara, ngunit mas malakas ito. Pilit siyang kinalas ni Andres mula sa pagkakahawak sa upuan. Naramdaman ni Isabel ang paghina ng kanyang katawan dahil sa operasyon at sa takot. Hindi niya ito kaya. Masyado itong malakas. Bitiwan mo ako. Tulong. Tulungan niyo ako. Sigaw niya sa kawalan, umaasang may makakarinig sa ilang na lugar na yon. Hinila siya ni Andres palabas ng kotse at binuhat. Pumigla si Isabel. Pinaghahampas ang dibdib nito, kinakalmot ang mga braso, ngunit para lang siyang isang basahan sa mga bisig nito. Ang desperasyon ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Hayop ka! Papatayin mo ba ako? Papatayin mo kami ng anak ko? Bawat salita niya ay isang suntok kay Andres, ngunit hindi ito natinag. Patuloy lang ito sa paglakad patungo sa kabin. Ang bawat hakbang ay mabigat at tiyak. Ibinukas nito ang pinto sa isang sipa. Ibinaba siya nito sa sahig sa gitna ng sala. Malamig, maalikabok. Ang ilaw lang mula sa buwan na tumatagos sa maruming bintana ang nagbibigay liwanag sa silid. Sinubukan ni Isabel na gumapang papalayo, patungo sa pinto. Ngunit nahawakan ni Andres ang kanyang paa. Huwag, Andres, parang awa mo na. Pagmamakaawa niya, ang kanyang lalamunan ay tuyo at masakit na sa kasisigaw. Pero hindi ito nakinig. Hinila siya nito papalapit sa isang malaki at matibay na upuang yari sa kahoy na naroon sa gitna ng sala. Sa sahig sa tabi nito, may nakahandang isang piraso ng makapal na lubid. Nang makita niya ang lubid, tuluyan nang gumuho ang lahat ng natitirang pag-asa sa kanyang puso. Ang lason ng hinala, ang mga litrato, ang mga kasinungalingan, ang sakit. Lahat ay humantong sa sandaling ito. Ang lalaking minahal niya, ang ama ng kanyang anak, ay itatali siya na parang hayop at iiwan dito para mamatay. Hindi. Umiiyak niyang sabi habang pilit siyang itinatayo ni Andres at isinasandal sa upuan. Nakikita na niya ngayon ang mukha nito sa liwanag ng buwan at ang nakita niya ay lalong nagpadurog sa kanya. May mga luha ring dumadaloy mula sa mga mata ni Andres. Ngunit ang mga luhang yon ay hindi nagdulot ng ginhawa. Para kay Isabel, iyon ay mga luha ng buhaya. Mga luha ng isang mamamatay tao na nagkukunwaring may konsensya. Kinuha ni Andres ang lubid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga kilos ay hindi nag-aalinlangan. Sinimulan niyang itali ang mga kamay at paa ni Isabel sa upuan. Bakit, Andres? Bakit mo ginagawa ito? Tanong na niya. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong na lang, pagod na sa paglaban. Dahil ba sa pera? Dahil ba sa babae mo? Sabihin mo sa akin. Gusto kong malaman bago mo ako patayin. Huminto si Andres sa kanyang ginagawa. Tinitigan niya si Isabel. Ang sakit sa mga mata nito ay hindi maikakaila. Dahan-dahan itong yumuko. Ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Ang kanyang hininga ay amoy alak at sigarilyo. Ang kanyang mga mata ay pula at pagod. Patawarin mo ako, bulong nito. Ang boses ay basag at puno ng isang emosyon na hindi maintindihan ni Isabel. At pagkatapos, ipinagpatuloy nito ang pagtali sa kanya. Mas mahigpit, mas tiyak. Nang matapos ito, tumayo ito at humakbang paatras. Tinitingnan ng kanyang obra maestra, ang asawa niyang nakatali, wasak, at naghihintay na lang ng kanyang kamatayan. Nawalan na ng luha si Isabel. Ang natira na lang ay isang malamig na kawalan.
talo na siya. Ito ang kabayaran ng pagmamahal. Ito ang kabayaran ng pagtitiwala. Napapikit na lang siya, handa nang tanggapin ang anumang susunod na mangyayari. Ngunit sa halip na isang pananakit, ang narinig niya ay ang pagbukas ng pinto. Ngunit ang pumasok ay hindi isang berdugo na may hawak na patalim. Ang pumasok, sa ilalim ng liwanag ng isang lamparang dala nito, ay ang babaeng kasama ni Andres sa coffee shop, ang babaeng dahilan ng lahat. At sa likod nito, may 2 pang taong nakasuot ng medical scrubs. Doktora Elena, naguguluhang sabi ni Isabel. Tumingin sa kanya ang doktora. Ang muka ay puno ng awa at pagkaapura. Isabel, sabi nito, nandito kami para iligtas ka. Nakatayo si Andres sa isang sulok, parang isang anino sa sarili niyang dula. Pinapanood niya ang pagpasok ni Dr. Elena at ng kanyang team. Ang kanilang mga kilos ay mabilis at sanay. Isang nurse ang agad na naglapag ng mga medical equipment sa isang mesang inihanda na palaroon. Ang isa naman ay lumapit kay Isabel, may hawak na hiringgilya at bulak na may alkohol. Nakita ni Andres ang gulat at pagkalito sa mga mata ni Isabel. Ang pagkamuhi ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay nabahira na ito ng isang malaking tandang pananong. Ito na ang pagkakataon niya. Ang huli niyang pagkakataon. May sakit ka, Isabel, sabi ni Andres. Ang kanyang boses ay garalgal at mahina. Ngunit sapat na para marinig sa tumahimik na silid. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay nanlilisik. Sinungaling. Hindi, sabi ni Andres. Dahan-dahang lumalapit. Hawak ang isa pang folder. Hindi ang folder ng bentahan ng lupa, kundi isang mas makapal at mas luma. Totoo ang lahat. Maingat niyang inilapag ang folder sa kandungan ni Isabel sa ibabaw ng mga kamay nitong nakatali. Basahin mo, nandyan ang lahat. Ang resulta ng mga test mo, bago pa man tayo ikasal, ang mga opinyon ng iba't ibang doktor. Yumuko si Isabel at sinulyapan ang mga papel, mga medical jargons, mga chart, at isang pangalan ng sakit na hindi niya maintindihan. Ngunit ang pangalan sa itaas ng bawat pahina ay malinaw. Isabel Reyes Castillo. Ang babae sa cafe. Si Dr. Elena. Patuloy ni Andres. Siya ang pinakamagaling na espesyalista sa sakit mo. Ang perang ibinibigay ko sa kanya ay hindi para sa kung anuman. Down payment yon para sa operasyon mo. Para sa team na ito. Para sa mga equipment na ito na galing pa sa ibang bansa. Napatingin si Isabel mula sa mga papel patungo kay Dr. Elena, na ngayon ay naghahanda na ng IV line. Tumango ang doktora, ang kanyang mga mata ay puno ng simpatya. Totoo ang sinasabi niya, Isabel, ang buhay mo ang nakataya. Ang mga ari-arian, bulong ni Isabel, hindi makapaniwala. Hindi ko ginalaw ang kahit isang sentimo ng yaman mo, madiing sabi ni Andres. Ang mga binenta ko, yung kondo ko, yung lupa na pamana sa akin ni Itay, lahat ng yon ay para madugtungan ng buhay mo dahil wala akong pakialam sa pera kung mawawala ka rin lang naman. Ang bawat salita ay isang piraso ng puzzle na unti-unting bumubuo sa isang larawang hindi inaasahan ni Isabel. Isang larawan na napakasakit pagmasdan dahil ipinapakita nito ang lahat ng kanyang pagkakamali. Ang katotohanan ay parang isang malakas na sampal. Ang lahat ng kanyang hinala, lahat ng kanyang galit ay nakatutok sa maling tao. Siya ang biktima, hindi ng kanyang asawa, kundi ng sarili niyang mga takot at ng lason na isinubos sa kanya ng iba. Biglang lumuhod si Andres sa harapan niya. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay na nakatali. Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy ngayon, walang takip, walang pagkukunwari. Ito lang ang paraan, mahal ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay tuluyan ng nabasag sa gitna ng mga hikbi. Alam kong hinding-hindi ka papayag na isakripisyo ang anak natin, kaya ako na ang gumawa ng desisyon para sa'yo. Itinapat niya ang kanyang mukha sa mga kamay ni Isabel.
Mas gugustuhin kong kasuklaman mo ako habang buhay kaysa mawala ka sa akin magpakailanman. Ang presyo ng pag-ibig. Ngayon ay naiintindihan na ni Isabel. Ang presyo ng pag-ibig ni Andres ay ang maging kontrabida sa sarili nilang kwento para lang mabigyan siya ng pagkakataong mabuhay. Si Marco, sabi ni Andres, hinahabol ang hininga. Siya ang nagpadala ng mga text. Siya ang kumuha ng mga litrato. Ginamit niya ang sakit mo laban sa atin. Ang mga luha ni Isabel ay nagsimula na ring pumatak. Hindi na luha ng galit, kundi luha ng matinding pagsisisi. Andres, ako, patawarin mo. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Blag! Isang malakas na sipa ang nagbukas sa pinto ng cabin. Pumasok si Marco, mayabang ang tindig, kasama ang dalawang malalaking lalaki. Ang kanyang muka ay puno ng nagkukunwaring pag-aalala at kabayanihan. Isabel! Sigaw niya na para bang isa siyang prinsipe na sasagip sa isang prinsesa. Nandito na ako para iligtas ka sa halimaw na yan. Ang pagdating ni Marco ay parang isang kidlat na gumuhit sa gitna ng mabigat na eksena. Ngunit ang inaasahan niyang takot sa mukha ni Isabel ay hindi niya nakita. Ang nakita niya ay pag-unawa at pagsisisi. Anong ginagawa mo dito, Marco? Tanong ni Isabel. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Wala na ang takot. Ang naroon na lang ay isang malamig na linaw. Natigilan si Marco. Anong ginagawa ko dito? Sinusundan ko kayo. Inilalayo ka ng baliw mong asawa, Isabel. Itinatali na parang hayop. Umalis ka na, sabi ni Isabel. Isang ngisi ang gumuhit sa labi ni Marco, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Mukhang nalason na talaga ng demonyong yan ang isip mo. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa kanya. Tumingin si Marco sa kanyang dalawang kasama at tumango. Kunin na niyo si Isabel, dahan-dahan lang. Mabilis na tumayo si Andres at humarang sa pagitan nila at ni Isabel. Subukan niyo, sabi niya. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Talaga? Tumawa si Marco. Nag-iisa ka lang, Andres. Talo ka na. Hindi siya nag-iisa. Isang kalmadong boses ang nagsalita mula sa sulok. Si Dr. Elena. Hawak ang kanyang cellphone. Nakatawag na ako sa pulis. Paparating na sila. Ang mukha ni Marco ay nagbago. Ang pagkukunwari ay nawala. At ang lumabas ay purong galit. Naintindihan na niyang wala nang silbi ang kanyang drama. Kung hindi ka mapapasa akin, Isabel, sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Walang magmamay-ari sa'yo. Sumugod ito. Hindi papunta kay Isabel, kundi papunta kay Andres. Sinundan siya ng kanyang dalawang tauhan. Nagsimula ang gulo. Itinulak ni Andres si Dr. Elena palayo sa panganib. Sinubukan niyang labanan ng tatlo, ngunit lamang sila sa bilang. Isang suntok ang tumama sa kanyang panga na nagpatumba sa kanya. Andres! Sigaw ni Isabel. Pilit na kumakawala sa lubid na nakatali sa kanya. Bumangon muli si Andres, pinunasan ng dugo sa kanyang labi. Sa gitna ng kaguluhan, ang tanging nasa isip niya ay protektahan si Isabel. Isa sa mga tauhan ni Marco ay sinubukang lapitan ang upuan ni Isabel, ngunit mabilis itong sinalubong ni Andres ng isang malakas na sipa. Nang makita ni Marco na nahihirapan silang talunin si Andres, kumuha ito ng isang piraso ng kahoy mula sa tabi ng fireplace. Itinaas niya ito, handang ihampas kay Andres na kasalukuyang nakikipagbuno sa isa pang lalaki. Andres, sa likod mo! Huli na. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa loob ng cabin. Bumagsak si Andres sa sahig, hawak ang kanyang braso na sinalo, ang dapat sanang tama sa kanyang ulo. Ngunit bago pa man makagawa ng isa pang hakbang si Marco, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang marinig. Papalapit ng papalapit. Natigilan ng lahat. Ang mga tauhan ni Marco ay nagkatinginan at mabilis na tumakbo palabas ng cabin.
iniwan ng kanilang amo. Si Marco, na ngayon ay nag-iisa na at na-corner, ay tinitigan si Isabel na may matinding galit. Pagkatapos ay tumingin siya kay Andres na pilit bumabangon. Talo na siya. Hindi na niya kailangang hintayin ang mga pulis. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa pagsuko nang pumasok ang mga unipormadong awtoridad. Nang matapos ang lahat, nang si Marco ay pusasan na at ilalabas. Ang natira na lang sa cabin ay ang katahimikan at ang amoy ng dugo at alikabok. Mabilis na lumapit si Isabel kay Andres nang ngayon ay inaalalayan na ni Dr. Elena. Ang kanyang tali ay kinalas na ng isang pulis. Hinawakan niya ang mukha ng kanyang asawa. May sugat ito sa labi, pasa sa pisngi, at ang braso nito ay tiyak na bali. Ngunit buhay ito. Ligtas sila. Patawad! Ikbi ni Isabel, ang kanyang mga luha ay tumutulo sa mukha ni Andres. Patawad! Mahal ko! Hindi ako naniwala sa iyo. Hindi kita pinakinggan. Patawad! Hinawakan ni Andres ang kanyang kamay gamit ang kanyang kamay na hindi nasaktan. Mahigpit. Shh! Tapos na. Ang importante, ligtas ka. Tumingin si Dr. Elena sa kanila. Ang kanyang mukha ay seryoso ngunit may bahid ng pag-asa. Kailangan na nating magsimula. Sabi niya, bawat segundo ay mahalaga. Inilipat nila si Andres sa isang tabi habang inihahanda ang makeshift operating table para kay Isabel. Bago siya tuluyang patulugin ng anesthesia, hinawakan ni Isabel ang kamay ni Andres. Tinitigan niya ito sa mata. Sinisiguradong ang huling imaheng makikita niya ay ang mukha ng lalaking nagsakripisyo ng lahat para sa kanya. Ang huling naramdaman niya ay ang mainit na palad nito na mahigpit na nakahawak sa kanya. Isang pangakong hindi siya nito iiwan. At ang huling nakita niya, bago tuluyang magdilim ang kanyang paningin, ay ang pag-aalala at walang katumbas na pag-ibig sa mga mata ng kanyang asawa. Ang unang namulat sa kamalayan ni Isabel ay hindi isang tunog o isang imahe, kundi isang pakiramdam. Isang pakiramdam ng kawalan. Ang bigat na halos 9 na buwan niyang daladala sa kanyang sinapupunan ay wala na. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Malinis na puti. Ang amoy ay hindi na alikabok at takot, kundi gamot at pag-asa. Nasa isang pribadong silid siya ng ospital, malayo na sa madilim na cabin sa gitna ng kagubatan. At sa kanyang tabi, tulad ng ipinangako nito, ay si Andres. Nakaupo ito sa isang silya sa tabi ng kanyang kama. Ang ulo ay nakasandal sa kutsyon, mahimbing na natutulog. Ang isang braso nito ay nakakas at nakasabit, habang ang isa naman ay nakapatong sa kanyang kamay. Mahigpit pa rin ang hawak kahit sa pagtulog. May mga pasa pa rin ito sa mukha, ngunit sa kabila ng mga yon, ang anyo nito ay payapa. Pinagmasdan siya ni Isabel. Bawat detalye ng mukha ng kanyang asawa, ang pagod, ang sakit, ang sakripisyo, at isang matinding pagmamahal ang bumuhos sa kanyang puso. Kasabay ng isang matinding kirot ng pagsisisi. Dahan-dahan niyang ginalaw ang kanyang kamay at ang bahagyang paggalaw na yon ay sapat na para magising si Andres. Inangat nito ang kanyang ulo, bahagyang nagulat, at nang makita siyang gising, isang alon ng ginhawa ang rumihistro sa kanyang mukha. Isabel! Bulong nito, ang kanyang boses ay paos. Gising ka na. Walang nagsalita sa kanila ng ilang sandali. Tanging ang kanilang mga mata ang nag-usap, nagpapalitan ng mga emosyon na hindi kayang bigkasin ng mga salita, pagsisisi, pag-unawa, at isang pagmamahal na sinubok ng apoy. Ang operasyon. Iyon ang unang salitang nagawang isatinig ni Isabel. Matagumpay, sagot ni Andres, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sabi ni Dr. Elena, malakas ka raw. Lalabas ka rin dito sa lalong madaling panahon. Ligtas siya. Ang bigat ng katotohanan yon ay unti-unting lumapag sa kanyang kamalayan.
Ngunit ang kaligtasang yon ay may kasamang anino. Dahan-dahan, sa kabila ng bahagyang sakit, inilipat ni Isabel ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Andres at ipinatong ito sa kanyang tiyan. Patag, walang laman. Ang sakit ng kawalan ay biglang bumalik. Mas matindi, mas totoo. Ang bata, ang anghel na pinangarap niya, na naging dahilan ng lahat, ay wala na. Mga luhang hindi niya inaasahan ay nagsimulang dumaloy mula sa kanyang mga mata. Hindi na luha ng galit o takot. Ito ay luha ng isang ina na nagluluksa. Hindi nagsalita si Andres. Hindi siya sinubukan aliwin ng mga salitang walang laman. Sa halip, umupo ito sa gilid ng kanyang kama at sa abot ng kanyang makakaya, gamit ang isang kamay, niyakap siya nito. Hinayaan lang siya nitong umiyak sa kanyang balikat. Sinasalo ang bawat hikbi, dinadamayan siya sa sakit na pareho nilang nararamdaman. Nang humupa ang kanyang pag-iyak, nanatili silang magkayakap. Ang katahimikan ay hindi na nakakabingi, kundi puno ng isang ibinahaging pighati. Patawarin mo ako, Andres. Bulong ni Isabel sa dibdib nito. Sa lahat ng sinabi ko, sa lahat-lahat ng inisip ko, naging bulag ako. Hinigpitan ni Andres ang yakap. Ako rin. Patawarin mo ako. Dahil sa pananahimik ko, nasaktan kita. Iyon ang pinakamalaki kong pagkakamali. Humiwalay sila sa pagkakayakap at muling nagkatinginan. Wala ng mga maskara, wala ng mga pader, tanging 2 taong wasak, ngunit magkasama. Ilang araw pa ang lumipas. Naging mabilis ang paggaling ni Isabel at si Andres ay hindi umalis sa kanyang tabi. Sila ang nag-alaga sa isa't isa. Si Andres ang nag-aasikaso sa kanyang mga pangangailangan, habang si Isabel din naman ang tumutulong sa kanya sa mga bagay na hindi nito magawa dahil sa baling braso. Sa mga araw na yon, nag-usap sila. Nag-usap sila ng mas marami pa kaysa sa nagdaang mga buwan. Ikinuwento ni Andres ang lahat ng detalye, ang kanyang takot, ang kanyang desperasyon. Ikinuwento naman ni Isabel ang sakit ng nakaraan na humubog sa kanyang mga pagdududa. Walang sisihan, tanging pag-unawa. Isang hapon, ilang araw, bago siya tuluyang makalabas, magkasama silang nakaupo malapit sa bintana ng silid, pinapanood ang paglubog ng araw. Ano na ang mangyayari sa atin? Mahinang tanong ni Isabel, hindi nakatingin kay Andres. Matagal bago sumagot si Andres. Nang magsalita ito, ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Hindi ako aalis sa tabi mo, sabi niya. Magkasama nating haharapin ito. Itatayo nating muli ang lahat, mula sa simula. Dahan-dahan, iniabot ni Andres ang kanyang kamay at ipinatong sa kamay ni Isabel na nakapatong sa sandalan ng upuan. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Isabel. Hindi niya binawi ang kanyang kamay. Sa halip, dahan-dahan niyang ipininiit ang kanyang mga daliri. Sa pagitan ng mga daliri nito, hinawakan ito pabalik. Hindi pa rin sila buo. Marami pang sugat na kailangang maghilom. Marami pang luha ang kailangang pumatak. Ang anino ng kanilang nawalang anak ay mananatili sa kanila magpakailanman. Ngunit habang pinapanood nila ang huling sinag ng araw na naglalaho sa abot tanaw, sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, mayroon silang naramdaman na hindi natakot o sakit. Pag-asa. Isang maliit, marupok, ngunit totoong pag-asa. Dahil ang pundasyon ng kanilang pagmamahalan na gumuho dahil sa kawalan ng tiwala ay nagsisimula ng muling itayo. Isang blok. Sa bawat pagkakataon, ang kanilang kwento ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay bagong simula pa lamang.